Magandang araw sa aming mga tagapakinig. Kasama nyo ang DSPC Bulletin upang tuklasin ang malalalim na isyu at may init na balita na kung saan handa kaming maghatid ng opinyon at impormasyon sa inyong mga tenga. Kasama nyo ako, Philip Salvador, kasama si Liza Soberano. upang talakayin at bigyang diin ang opinyon tungkol sa topic na Ano ang mahihinuha mo sa hindi pagkakakulong ng mga menor de edad na kabataan sa kabila ng bigat ng krimeng kanilang nagawa? Oo nga partner, sadyang napaka-controversial at usapin talaga nito ngayon. Lalong-lalo na sa mga kabataang puro lakwatsa at pagwawalwal ang inaatupag kumbaga hindi sila na nakakapag-aral. Ano bang iyong mahihinuha o saloobin sa mga ganun? Talaga nga namang mabigat yung usapin. Pero ang masasabi ko, yung mga nakukulong naman, imbis na sila yung nakukulong, may handa namang tahanan na kumupkup sa kanila, gaya na lang ng bahay Pag-asa. Subalit, sa parang yun, parang imbis na sila ay napapaligiran ng mga mismo talagang mga kriminal sa kulungan, Tama. ay mas parang nagbibigyan sila ng pagkakataon pa na mabago at maging disiplinado. Tama naman. Pero dito sa sa Mindoro, sa ating probinsya, 'di ba mayroon ditong bahay rehabilitasyon? Hindi ko lang alam kung saan 'yun eh. Oo, meron nga ditong bahay Pag-asa. Ito yung matatagpuan siya sa Bansud, sa Oriental Mindoro. Doon pala. Mabibisita ko na tropo. Joke lang. Pero para sa akin, sadyang kailangan din talaga nito eh. Para at least, 'di ba, maturuan, mabigyang leksyon at magkaroon ng tsansang magbago pa ang mga kabataan. Katulad ng mga nakaraang issue ng mga nakawan, 'di ba? Pwede pa naman sila magbago. Mahirap din kasi kapag sa kulungan sila dinala kasi napapaligiran nga sila ng mas matatanda sa kanila na mas mabigat pa yung nagawa. Kaso, parang kaya lang din sila nakakagawa ng ganong mga krimen ay dahil sa mga taong napapaligiran niya na nag-uudyok sa kanya na nagbibigay din sa kanya ng tukso na yun, gawin mo yun, ganon. Kawawa naman yung mga bata. Sobrang nakakalungkot na marami na ang kaso ng mga krimen na nagagawa ng mga bata, gaya na lang ng mga rape, mga pagnanakaw, pagpatay. Tama. Kaya nga minsan mas maganda talagang pumili ng mabuting nakakasama, mga kaibigan sa school, sa bahay, lalo na sa bahay, yung mga magulang na nakikinig diyan. Sana ay bigyan niyo ng leksyon ng inyong mga anak. So, yun lamang naman ang aming Nawa ay ang ating mga magulang ay patuloy pa rin gabayan yung kanilang mga anak sa lalo na yung mga nakakasama ng kanyang mga anak. Tama. Pati na rin po ang ating mga minamahal na guro diyan. At dito na po nagtatapos ang aming maiksing diskusyon. Ako ang inyong kasama, Philip Salvador. At ako naman si Liza Soberano. Nagsisiyasat, nag-uulat, katotohanan isisiwalat. Ito ang DSPC Bulletin, kung saan handa kaming maghatid ng kwento at kwela sa inyong mga tenga. Maraming salamat po.